Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, mapapanood nyo ang iba't ibang hayop na may mata na tsak na kabibiliban mo at kamamanghaan. Bawat hayop ay may kanya-kanyang talento at husay, kaya hindi na nakapagtataka na may mga hayop na may natatanging disenyo ng mata. Gaya na lamang ng ghost crab. Aakalain mong may sungay ang alimasag na ito, pero ang totoo riyan, ito ang kanilang mata. Nakatayo ang disenyo ng kanilang mata para mas madali nilang nakikita ang buong paligid. Dahil dyan, nalalaman nila kung may paparating na kalaban kahit sa kanilang likuran. Katulad ng mga alimango, meron ding insekto na may mahabang tangkay ng mata. Gaya na lang ng stalk-eyed fly. Para sa insektong ito, mahalaga ang magkaroon ng mahabang tangkay sa ulo. Kung sino kasi ang lalaking may pinakamahabang stalk, yun ang pinakagwapo sa paningin ng mga babae. Nagsisimula ang mga insektong ito bilang ordinaryong insekto na kalalabas lang sa itlog. Habang baby pa ang insekto, humihigop ito ng hangin para humaba ang kanilang mata. Wow, ang galing no? Iniihipan lang nila ang kanilang ulo para humaba. Pagkatapos din nun, hinihilot-hilot pa nila ito para mas humaba pa lalo. Kung sino ang insektong may pinakamahabang tangkay ng mata sa ulo, yun ang mananalo sa agawan ng teritoryo. Yun din ang mas magugustuhan ng kanyang nililigawan. Nakamamanghang isipin na maski ang isda ay meron ding kakaibang mata. Ang magandang halimbawa nito ay ang four-eyed fish. Kung titignan ng maigi, ang isang mata nito ay may dalawang cornea at pupils. Dahil sa forma ng kanilang mata, sabay itong nakakita sa taas at ilalim ng tubig. Kaya naman kapag lumalangoy ang four-eyed fish, mistulang nakaangat ang mata nito habang ang pangalawa nilang mata ay nakalubog sa tubig. Sa ganitong paraan, madali nilang nakikita kung may paparating na kalaban kahit saang sulok. Mabilis din itong nakakahanap ng pagkain gaya ng insekto, uod at alimango dahil kitang-kita nila ang buong paligid. Sa lahat ng isda, ito na ata ang may pinakakakaibang disenyo ng mata. Sila ang mga barrel-eye fish. Akala ng iba, ito ang kanilang mata. Ngunit ang totoo riyan, itong dalawa na kulay berde ang kanilang mata. Mas lalo pang naging kakaiba ang kanilang mata dahil nakapasok ito sa transparent niyang ulo na parang gelatin sa sobrang lambot. Ang cute no? Kitang-kita pati ang maliit nilang utak. Naging malambot at gelatin ang kanilang ulo dahil nakatutulong ito upang makakita sila sa madilim na dagat. Namumuhay kasi ang mga barrel-eye fish sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, kaya nag-evolve ito na may mata na sensitibo sa kakaunting liwanag. Ganito ang itsura ng barrel-eye fish pag tinanggal mo sila sa tubig. Ang isa pang nakakatuwang bagay sa mata ng barrel-eye fish ay nakaturo lamang ito sa isang direksyon at yun ay ang sa pataas na direksyon. Tinawag silang barrel-eye dahil ang mata nito ay nakalagay sa parang tubo. Kaya naman kapag umiikot ang mata ng barrel-eye fish, ang nakikita lang nito ay dalawang butas na parang nakasilip sa binocular. Kung nag-i-enjoy kayo sa ating kwentuhan, pues dapat niyong pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Para maibalang ang ating istorya, total nasa usapin tayo ng mata. Kaya niyo bang hulaan kung kaninong mata ng hayop ito in 5 seconds? Okay, game! Yan ang mata ng kambing. Eto naman, alam mo ba kung kaninong mata ng hayop ito? Timer starts now! Yan ang mata ng ring-tailed lemur. Next, kaya mo bang hulaan kung anong hayop sa dagat ang may ganitong mata? Kung nahulaan nyo na yan ay mata ng pugita, edi wow, last na to. Alam mo ba kung anong hayop ito? Feeling ko,
Alam niyo na ang sagot rito. Wow! Very good! Alam nyo na yan ay ang mata ng tuko. Halos lahat naman sa atin ay pamilyar na sa itsura ng tuko. Kaya nga, pati mata nito ay kabisado na natin. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na may kakaibang paraan ng tuko para linisin ang kanilang mata. Dinidilaan nila ito para matanggal ang alikabok at para hindi sila mapuwing. Wala kasing talukap ang mga butike, kaya hindi nila natatanggal kapag may dumikit sa kanilang mata. Napapanatili din nilang basa at hydrated ang kanilang mata kapag dinidilaan. Dito naman sa disyerto ng Amerika, merong lizard na ginagamit ang mata para depensahan ang sarili. Ito ang mga horned lizard. Kakaiba sa lahat ng hayop ang horned lizard dahil nagpapasirit ito ng dugo galing sa mata sa tuwing may kalaban. Mabaho ang dugo nito at may napakapangit na lasa, kaya ang mga aso agad na lumalayo sa kanila. O diba, ito na ata ang may pinaka nakakadiring mata sa lahat ng mga hayop. Kapag nakakita ka ng hayop na kulay pula ang mata, matatakot ka rin ba? Gaya na sa video ito, hindi ba't kikilabutan ka pag may palaka na dumilat ang mata na kulay pula? Ang tawag rito, red-eyed tree frog. Sobrang pula ng kanilang mata dahil panakot nila ito sa kalaban na para bang isang babala na huwag silang hahawakan. Dahil sa matingkad na kulay ng kanilang mata, aakalain mo tuloy na ito ay may lason kaya mawawalan ka ng gana na sila ay hawakan. Pero ang totoo, wala naman talaga itong lason. Kumbaga, ang mata nila ay puro panakot lang. Kung ang mga palaka ay may nakakatakot na mata, ito naman ang nilalang na may pinaka-cute na mata. Ito ang close-up picture ng jumping spider. Kesa katakutan, mas dapat kang mamangha sa gagamba dahil saan ka pa nakakita ng may 8 mata? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahil sa maraming mata ang gagamba, mas nakikita nito kung saan dumapo ang langaw na paborito niyang kainin. Isa sa pinakamisteryosong hayop sa dagat ay ang sea urchin. Sigurado ako na nagtataka ka kung nasaan kaya ang mata ng sea urchin. Meron kaya silang mata? Ang akala ng iba, ito raw ang kanilang mata. Mukha nga itong mata sa unang tingin, ngunit sa totoo lang, ito yung kanilang puwet. Dito lumalabas ang kanilang dumi o yung pupo. Kung gusto mo makita kung nasaan ang kanilang mata, dapat mong obserbahan ang kanilang tube feet o tinawag ding podya. Ang bawat dulo ng kanilang podya ay nagtataglay ng photoreceptor cells at ito ang ginagamit nilang mata para makakita ng liwanag. Sa madaling salita, wala naman talagang mata ang sea urchin gaya ng sa tao. Ang meron lang sila ay maliliit na receptor sa paa para sumagap ng ilaw. Kung tutusin, hindi naman nila kailangan ng mata dahil napakatalas ng kanilang pang-amoy. Umaasa ang sea urchin sa kanilang pang-amoy para makahanap ng pagkain kaya hindi nila kailangan ng mata. Bukod sa mga sea urchin, ang mga scallops ang isa pang hayop na hindi mo alam kung meron nga bang mata. Para itong lumilipad sa dagat, pero nakikita kaya nila ang kanilang dinaraanan? Ang sagot, meron po. Ang mga scallops ay may 200 mata na nakapalibot sa kanilang katawan. Yang nakikita mong kulay asul na hugis bilog, yan ang kanilang mata. Dahil sa kanilang mata, nalalaman ng scallops kung dapat ba silang lumangoy ng pasulong, pakaliwa o paatras. Meron pa ngang ibang species ng kabibe na may 1,000 mata. Kaya naman masasabi natin na ang mga scallops at iba pang uri ng kabibe ang may pinakamaraming mata sa lahat ng hayop. Kung nakita nyo ang hayop na may pinakamaraming mata, nakakita na ba kayo ng gagamba na may pinakamalaking mata? Ito ang ogre-faced spider. Tinawag itong ogre-faced dahil kapag nakakita ka nito, para kang nakikipagtitigan sa halimaw.
Ginagamit nila ang kanilang dambuhalang mata para makahanap ng pagkain. Kesa maghintay ng biktima, sila na mismo ang lumalapit para humuli nito, kaya kailangan nito ang may matalas na paningin. Ang isa pang hayop na may pinakamalaking mata ay ang tarsier. Sila ang kinikilala bilang animal with the largest eye in proportion to its body. Ibig sabihin, sila ang may pinakamalaking mata kung ang sukatan ay nakabase sa kanilang katawan. Kapansin-pansin ang maliit na katawan ng tarsier, ngunit abnormal naman ang laki ng kanilang mata. Alam mo ba na sa sobrang laki ng kanilang mata, hindi na nila ito kayang paikutin? Sa halip, iniikot na lang nila ang kanilang ulo para makita ang buong paligid. Alam mo ba na mas malaki pa nga ang kanilang mata kaysa sa kanilang utak? Mahalaga sa tarsier ang magkaroon ng malaking mata dahil tumutulong ito para makakita sila sa dilim. Ang mga tarsier kasi ay nocturnal, ibig sabihin mas aktibo sila tuwing gabi. Malaki ang mata ng tarsier, pero siguradong hindi nito kayang pantayan ang laki ng mata ng mga ostrich. Alam mo ba na mas malaki pa ang mata ng ostrich kesa sa mata ng elepante? Kung pagtatabihin mo ang mata ng tao at sa ostrich, dito mo makikita na doble ang kanilang laki. Kasing laking araw nito ang bola ng billiard. Dahil dyan, ang mga ostrich ang kinikilala bilang hayop na may pinakamalaking mata dito sa lupa. Importante sa ostrich ang may malaking mata para madali nilang nakikita kung may paparating na kalaban. Kung dito sa lupa, ang mga ostrich ang may pinakamalaking mata, ang mga giant squid naman ang may pinakamalaking mata sa buong karagatan. Natuklasan kasi ng mga scientist na ang mata nito ay kayang lumapad ng isang plato. Ang pinakamalaking mata ng giant squid na naitala ay umabot ng 27 cm, halos 10 beses na mas malaki pa sa mata ng tao. Kaya naman tinugurian ito bilang hayop na may pinakamalaking mata ayon yan sa Guinness World of Records. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina Clyde at Kylie Mansha, Maria Sofia, Lord Skyler at Alexander Raven Bisco, Lolo Cristino Jr., Yanyan Rial, Iza Romera, Kenzu at Maki Tabor, Sir John Rex, Ma'am Cheryl at happy birthday kay Baby June Rex Galiendo, at kina Atina Claire at John Ray Rayos. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!